Magandang gabi po or magandang umaga or magandang araw po sa lahat po ng nakikinig or nanonood ngayon sa platform na ito. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon pong muli na makapagbahagi, makapag-share ng salita ng Diyos. At tayo po ngayon ay may topic na serving to glorify God. Yan po. At ang napili ko pong verse ay ang Philippians chapter 1 hanggang 21 po ang aking babasahin. Ngunit bago po tayo magsimula ay tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito or gabi or araw, Panginoon, na muli po ay maihahayag, Panginoon, ang iyong salita. Lord God, patuloy po na ikaw po yung magbigay sa akin, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, sa pagbabahaging ito. Lakipan po ninyo ito ng kapangyarihan, Panginoon, upang tunay nga po na magbigay nga po ng kaluwalhatian sa dakila mong pangalan, O Diyos. Tago po ninyo ako sa iyong banal na likuran, Panginoon, at ikaw, Panginoon, yung maging hamon at makita sa buhay namin sa aming pananampalataya, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga espiritual na pandinig, ang aming mga espiritual na kaisipan, upang ang mga salita mo, O Diyos, ay tunay nga pong maging kapakipakinabang, Panginoon, sa bawat isa sa amin na manunood dito, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, at patuloy, O Diyos, na tulungan mo kami na lumago po ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Abutin po ninyo ang aming mga kapatid sa mga oras na ito upang sila man, Panginoon, ay magnais na makarinig at makita po, Panginoon, ang ginagawa mo sa buhay namin. Salamat po, Ama. Binabalik ko po sa iyo lahat ng papurit pagsamba sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus. Ayan po, babasahin ko po muna yung sa Pilipos po, sa book po ng Pilipos, mula Pilipos 1, mula verse 1 hanggang 21 ko po babasahin. Sabi po rito, mula kina Pablo at Timoteo, mga alipin ni Kristo Jesus, sa mga taga-Pilipos na hinirang ng Diyos at nananalig kay Kristo Jesus, gayon din sa mga tagapangasiwa at sa mga tagapaglingkod. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maaalala ko kayo. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mga mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Marapat lamang na pahalagahan ko kayo ng ganito sapagkat kayo'y mahal sa akin. Naging kahati ko kayo sa mga pagpapala ng Diyos noon pa mang ako'y nagtatanggol at nagpapalaganap ng mabuting balita. Maging ngayong nakabilanggo na ako, nalalaman ng Diyos na ang pananabi ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Dinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili niyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbabalik ni Kristo, masumpungan kayong malinis, walang kapintasan at puspos ng magagandang katangiang kalob sa inyo ni Hesukristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Totoo ngang ipinangangaral si Kristo ng ilan dahil sa inggit at pakikipagtalo. Ngunit ang iba na may nangangaral na may tapat na hangarin, pinangangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig, sapagat alam nilang ako'y nabilanggo, dahil sa pagtatanggol sa mabuting balita. Ang iba'y nangangaral ng di tapat sa kalooban kundi sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang pasakitan ako
samantalang nabibilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ng lahat ng iyon. Kinagagala ko pa nga ang mga pangyayari. Ang mahalaga ay na ipangangaral si Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral. Ang isa ko pang kinagagalak ay ang pag-asa na balang araw, muli akong makakalaya sa tulong ng Espiritu ni Hesukristo at ng inyong mga panalangin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ayan po. Napakaganda po ng chapter na ito at verses ng Pilipos na ito doon po sa ating topic na paglilingkod upang luwalhatiin ng Diyos. Kasi po dito makikita po natin na napakaganda po ng pananaw ni Apostol Pablo. At makikita po natin kung gaano kalalim ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus na kahit po nakakulong ay hindi po napipigil ng rehas yung kanyang pananampalataya. At ang ating pong paglilingkod ay nararapat pong magkaroon ng mga sangkap upang tayo ay makapagpatuloy. Unang-una po ay ang sangkap po nito ay ang pag-ibig. Pag-ibig po, yung ating pag-ibig kanino sa Panginoong Hesus. Bakit po natin kinakailangang ibigin ng Panginoong Hesus? Kasi po siya po yung nagbigay ng buhay para sa atin po, para tayo mabuhay. Mabuhay ng may kaayusan, ng may tamang katuwiran, at mabuhay ng alam po natin kung anong direksyon po yung ating tinatahak sa buhay na ito. Yung pag-ibig po na yan ng Panginoon sa atin mismo, yung motivation natin na ibigin din ng Diyos pabalik. At sa pag-ibig pong ito, ang pag-ibig po na ito ay nagbubunga po ito ng pagkakilala po natin, pagkilala ng higit pa kung sino po itong Diyos na ating pinananampalatayanan. Sapagkat kahit po sa relasyon po ng tao, although dumadating po yung parang nauna yung emosyon ng pag-ibig na nauuna yan, lalo na po sa mga kabataan ngayon, na pag naramdamang tumibok yung puso, umibig na kaagad, pero hindi kinikilala yung kung sino yung iniibig, kung ito ba yung tamang tao na dapat niyang ibigin. Hindi po kagaya ng pag-ibig po natin sa Panginoon, the more na yung pag-ibig po natin ay lumalalim sa Panginoon, ay lumalalim din po yung pagnanais nating makilala pa siya ng higit. Para po, alam niyo po habang nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, nakikilala po natin siya, lalo pong nahayag yung kaluwalhatian niya, yung kabutihan ng loob ng Diyos sa atin. At ito po yung motivating factor po natin upang mabuhay po ng maaliwalas yung ating kaisipan. Yung pagkakilala kung sino nga ba itong Jesus na ito na ating sinusundan, kung sino ba si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin at gaano ba niya tayo inibig. Yan po yung ating pagkakilala kung sino siya, na hindi po tayo talunan kapag dumadating po yung mga problema. Hindi po tayo talunan sapagkat sa pagkakilala po natin sa Panginoon, siya po yung makapangyarihang Diyos na pwede po nating pagsabihan po ng lahat ng ating nararamdaman. Sabi nga po dun sa may nabasa nga po ako sa Ephesians 3. Sabi po dun sa Ephesians 3:20. Mandali lang po ay 2:20 po. Hindi pala, 3:20 nga. Sa Ephesians 3:20 sabi, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Kapag po nakikilala po natin yung ating Diyos, lalo pong sumisidhi po yung ating pag-ibig sa Kanya na kaya po nating gawin yung mga bagay na iniuutos niya sa atin. Hindi po tayo yung nananatili na lamang po yung nakaupo lang sa church at walang pakialam dun sa mga tao na hindi pa naliligtas. Kapag po
yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay atin pong didibdibin talaga. Nandun po yung apoy sa puso na kung paano tayong inabot ng Diyos sa mga taong ginamit niya, ay ganun din po tayo makaabot ng mga kaluluwa sa ating kapaligiran. Hindi po nakontento na lamang tayo na, ligtas na ako, tama na yan, basta sumasamba lang ako, basta nagbibigay ako sa church, tama na yan, okay na yan. Hindi na po ganun yung ating pananaw. Sapagkat habang nakikilala po natin ng Panginoon, the more na lumalalim yung pag-ibig po natin sa Kanya at nagnanais po tayo na maibigay po yung kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. Pangatlo po, malawak na pag-unawa. Pag-unawa po, kapag po kasi nilawakan po natin yung ating pag-unawa, ano ba yung layunin ng pagkatawag sa atin ng Panginoon? Kagaya din po ni Pablo na sabi nga nung panahon na yon, doon sa Aklat ng Mga Gawa, bago po niya na-encounter si Jesus, siya po ay sabi nga sa salitang hindi siya mabuting tao, salbahe siyang tao. Bakit po masasabing salbahe siyang tao? Katuwaan niya po, kasiyahan niya na ipadakip ang mga mananampalataya samantalang walang ginagawa sa kanyang masama. At ito po ay ipinapapatay, kagaya po ni Esteban, na saksi po siya sapagkat siya po yung humawak ng damit ni Esteban habang si Esteban po ay binabato hanggang sa mamatay. Yung dati pong pagkaunawa po ni Pablo sa pinaniniwalaan niya bilang isang Romano, sa paningin niya ay tama. Pero nung ma-meet niya po si Jesus along the way to Damascus po, ay nalaman niya na mali po yung pagkaunawa niya at nagkaroon siya ng spiritual na kaunawaan kung sino ba tong Jesus na to na kanyang pinag-uusig. Tayo man po ay nasa ganoong kalagayan before po nating na-encounter si Jesus. Kumbaga wala tayong tamang pagkaunawa, hindi natin alam kung bakit nga ba tayo sumulpot dito sa mundong ito, ano ba yung layunin ng Diyos sa atin at sino nga ba yung Diyos sa atin? Ganyan po yung ating kalagayan dati. Wala po tayong alam, mga mangmang po tayo doon sa katotohanan ng kung bakit po tayo nilikha ng Diyos, ay meron po siyang plano sa atin. Yan po ay ang kinakailangang pagka po tayo ay nakakilala na ay magkaroon po tayo ng pagbubulay para palawakin po yung ating kaunawaan. Kasi po kung wala po tayong time para magbulay, ang kaunawaan po ay hindi ganun lalawak. Hindi po siya lalawak. Kaya nga po dun sa awit 46:10 sabi, magsitigil kayo at unawain ninyo na ako ang inyong Diyos. Dahil po sa panahong tayo ay laging busy, laging nagmamadali, hindi na po tayo nagkakaroon ng malinaw na kaunawaan. Ano nga ba yung purpose natin sa buhay? Ang purpose lang ba natin sa buhay ay maghanap buhay para makakain? Mabuhay sa araw-araw? Hindi po yun ang purpose lang ng buhay sa atin. Kaya po tayo binuhay ng Panginoon sapagkat ang Diyos po ay may plano para sa buhay na ito na hindi lamang po para dito sa lupa. Hindi lamang po ito hanggang dito lang. Sabi nga kung kayo ay nananampalataya kay Jesus para sa buhay na ito lamang, habag-habag kayo, totoo po yun. Kasi kaya lamang po tayo tumatawag sa Panginoon dahil sa ating pangangailangan, kahabag-habag po tayo. Kung ang pananaw po natin ay gusto kong mabuhay sapagkat binuhay ako ng Panginoon, aalagaan ko ang buhay na ito at maging kagamit-gamit sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao na sabi nga ay wala pang pagkaunawa kung paano siya nabuhay at kung ano ang layunin ng Diyos sa kanya. Yan po ang kinakailangang malawak na pag-unawa. At kung hindi po tayo mananahimik ng paminsan-minsan kasi hindi naman po sa lahat ng araw ay may time tayo para, sabi nga ay magbulay-bulay. Binibigyan po tayo ng time ng Panginoon kapag po napipirme tayo sa bahay at atin pong iniiwanan muna yung lahat ng ating mga obligasyones sa bahay. Lalo na po ang mga kananayan para pong wala kang karapatang manahimik or magpahinga dahil napakarami pong tungkulin ng mga nanay sa bahay. Pero
Salamat po sa Panginoon sapagkat may time po na binibigay ang Diyos upang makapagbulay pa rin at mapalawak po yung kaunawaan. Ano nga ba ang layunin ng Diyos sa pagkatawag po sa akin? Yan po. Kaya salamat po sa Panginoon na sa pag-unawang yun ay makikita niyo po na kung gaano po ka makapangyarihan ng Panginoon. Sabi nga sa Kanya na makapagpupuno sa atin sa mga bagay na maaari nating hilingin at isipin. Yun yung kaunawaan na napakamakapangyarihan pala ng aking Diyos at ang aking buhay ay mahal ng Panginoong Hesus. At ang pang-apat po ay lakas ng loob o banal na katapangan. Sa verse 20 po yan ng Filipos 1. Na kinakailangan po nating manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, makihalo po sa mga mananampalataya upang ang ating loob po ay maging malakas. Lumakas po yung ating kalooban, makita natin ng malinaw, ano ba yung layunin ng Diyos sa akin? Yung sinasabi po sa Mateo na humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Yan, layunin po yan, utos po ng Diyos para sa buhay natin. At ang katapangan po sa paghahayag ng salita ay nahihingi po sa Panginoon. Hingin nyo lamang po, hingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng banal na katapangan na maihayag ang salita ng Diyos at higit po sa lahat, hindi lamang po nakukuha yan sa magandang salita or paghahayag ng napakaganda pero hindi nakikita ipinamumuhay. Napaka-importante po bilang mananampalataya ay nababasa po tayo ng sanlibutan ng ating kapaligiran upang sila man sa ating buhay ay mabahaginan po ng liwanag at maniwala po sila na oo nga, Kristiyano nga yan, born again nga yan kasi iba yung kanyang itsura, iba yung kanyang pananalita. Hindi po tayo pwedeng magsabi sa sarili natin na born again ako. Born again ako pero nakikihalo sa mga taong, sabi nga, pag nag-usap ng mga bagay na hindi dapat na nakikisawag ang mga Kristiyano ay kasama pa doon at nakikisangkot. Yan po, dapat po ay magkaroon po tayo ng tamang pagninilay or pag-evaluate po sa ating kalagayan bilang Kristiyano at hingin nga po sa ating Panginoon na magkaroon tayo ng banal na katapangan na sabi nga, napapanahon man o hindi ay maihayag po ang salita ng Diyos. Nahihingi po sa Panginoon yan. Dati po ako po ay takot magsalita sa sobra kong inferiority complex po na pakiramdam ko po, hindi ako importante, wala akong kwentang tao kasi ala naman akong pinag-aralan, ano ba yung magagawa ko, ganyan. Pero sa biyaya po ng Diyos yun na wala tayo pero binibigyan tayo. Binigyan niya po ako ng lakas ng loob sapagkat ito po yung nais ng puso ko. Maihayag siya na maibigay sa kanya ang kaluwalhatian at may mga taong makakilala sa kanya. Yan po talaga. At hindi lamang po banal na katapangan ang ibinibigay ng Panginoon, maging yung karunungang nagmumula sa Diyos ay binabahagi po niya sa atin para patunayan na habang sumusunod ka sa akin, bibigyan kita niyan. Hindi ka mananatili doon sa pag-aakala mong wala kang kwenta or wala kang kakayanan. Bibigay po ng Diyos yung kakayanan na yan upang patuloy na maibigay sa Kanya ang kaluwalhatian. Yan po yung mga sangkap na dapat po na maging sangkap ng isang mananampalataya upang makapaglingkod sa Diyos at makapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Na ang layunin po ay, sabi nga, kung paano ang sangkap na yun ang kailangan, tayo po ay may layunin sa buhay na hindi po tayo magkulang. Kinakailangan po na kagaya po ni Apostol Pablo, sabi po sa verse 20, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay at mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Yan po yung layunin kung bakit si Apostol Pablo po ay yan po yung kanyang ini-aim sa buhay. Yun pong hindi magkulang sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hindi para matanyag,
kundi upang makapagbigay po ng kaluwalhatian ng karangalan sa ating Panginoon. Yan po yung dapat po maging layunin ng bawat isang Kristiyano. At pangalawa pong layunin ay makapagbigay nga po ng karangalan kay Kristo. Mabigyan ng karangalan si Kristo. Ito po yung talagang dapat po sa buhay natin sa bawat araw, makita po si Kristo sa buhay natin. Kasi po kung nag-church po tayo, pero pagkatapos po nito ay hindi po makita, hindi po tayo nagliliwanag sa gitna ng dilim. Yung pong layunin ng pagkalikha sa atin ay hindi po natin nagagawa. At sana po ang hamon na ito sa ating pananampalataya ay tunay nga po na tumimo sa puso ng bawat isa, kagaya lalo na po ngayon na marami na po yung nabubuksang gawain. Ang kailangan lamang ay mga manggagawa, sapagkat sabi nga hinug na yung mga aanihin. Ang kailangan lamang po ay mga mang-aani, manggagawa po. At saan po ba manggagaling ang manggagawa? Siyempre po doon po sa samahan po ng mga nakakilala sa Panginoong Hesus. Kasi po, tayo yung inaasahan at tayo po yung inuutusan. Hindi po inuutos na go and disciple and make disciples. Yan po ang layunin po ng ating buhay, na huwag magkulang at makapagbigay po ng karangalan sa ating Panginoong Hesus. Na ang tangi pong natin ay, sabi nga, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Si Apostol Pablo po ay nakakulong ng mga panahong ito, dito sa book ng Pilipos na ito. At sabi nga niya ay, para sa kanya, si Kristo ang kanyang buhay. At dahil po sa pananampalatayang iyon, ang kamatayan po ay pakinabang. Dadating po ang araw na aalis po tayo dito sa lupa, aalis po tayo at haharap po sa ating Panginoon. At sabi nga po ay haharap tayo doon sa hukom, na isusulit natin yung bawat araw na inilagi natin dito sa lupa, na nakilala natin siya. Ano nga ba yung ginawa natin? Yung bang ginagawa natin ay nagbibigay ng karangalan sa ating Diyos? Tayo ba yung mga Kristiyano na ang puso ay nag-aalab upang maglingkod sa Kanya kahit na maraming kahinaan? Napakasarap pong maglingkod sa Panginoon. Napakasarap po. At yung pakiramdam na yon ay hindi kayang bilhin ng pera. Yun pong makita mo na ang isang tao ay habang sinishare mo yung Word of God ay nakatingin sa'yo ng diretso at inuunawa yung ibinabahagi. Bagamat totoo nga po dun sa pag-share namin Sister Joyce, na Sister Vanessa, Sister Mira, na medyo mahirap kasi po, madalas po ay iba-iba po yung tao, hindi nga po nasisiris yung pagtuturo. Pero salamat po sa Panginoon kasi kagaya po ng kahapon lang ay nagturo po kami sa Flamingo. Nakakatuwa po, kaya po pala kasi may nakahanda na po akong lesson, yung aralin po. Pero binago po ng Panginoon yun, 1 oras na lang bago mag alas 4 po kasi ang gawain. Iba yung binigay ng Diyos na dapat ituro, kaya ho pala ganoon. Kasi iba na naman po yung tuturuan. Kinakailangan po yung ituturo po ay hahamon sa tao. Kung hindi man kami magkita uli sa susunod na Sunday na gawain next week, at least po may naitanim po sa kanila. Ito po yung layunin ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay, magtanim. Bahala po ang Diyos na magpatubo. Basta importante po, sumunod po tayo sa Panginoon sa kung ano po yung iniuutos niyo sa atin. Hingin po natin sa Panginoon na datnan niya po tayo, lalo ngayon nakikita po natin na palapit na ng palapit ang pagdating ng Panginoon. Nakikita po natin na pumapasok na po
ang kahirapan. Ang dami na po ngayong dumadaing, napakadami na po. At kung hindi po tayo sa Diyos mga hawak, kung hindi po natin babalik-balikan ang salita ng Diyos, napakahirap pong mabuhay. Baka po yung kadadaing puro galit ang matira. Puro galit, puro hinanakit sa mga namumuno sa bansang Pilipinas na walang ginawa po kundi gumawa ng mga masasamang bagay nang hindi nag-iisip sa mga naapektuhan. Kaya po ako po ay pinamamani ko sa inyo na bumalik po tayo sa una nating pag-ibig at si Jesus yun. Kung paano pong dati ay hiling nating magbasa ng love letter, basahin po natin yung love letter po ng Panginoon sa atin upang mahamon po tayo sa ating pananampalataya, upang masabi po natin na sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito ay pakinabang ang kamatayan sapagkat ang kamatayan po ay tiyak. Hindi lang po natin alam. Hayaan po natin ang buhay natin ay maging kagamit-gamit sa harapan ng ating Diyos habang tayo po ay nabubuhay pa. Marami pong salamat sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, nagpapasalamat po ako, O Diyos, sa pagkakataong ibinigay mo po, Panginoon, upang ang iyong salita ay patuloy na maipahayag, Panginoon Diyos. Nawa po, Ama, ikaw po, O Diyos, ang kumilos, Panginoon, sa puso at kaisipan ng bawat isang nanonood ngayon, Ama. Pagpalain mo po ito sa kanilang puso, Ama, na maging hamon sa bawat isa, O Diyos, upang patuloy na maihayag ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Maging tapat kami sa iyo, may nakakakita man, O Diyos, o wala. At patuloy po kaming magliwanag, Panginoon, sa gitna po ng madilim na sanlibutan, sa gitna po ng kahirapang dumarating, O God. Patuloy na ingatan po ninyo ang iyong mga anak, Ama. Patuloy na palakasin mo ang aming pananampalataya, O Diyos. Na hindi po kami, O Diyos, mawala ng loob, kundi patuloy, Ama, na isik namin, O Diyos, hanapin namin ang kalooban mo at mabuhay kami nang malulugod ka sa buhay na ito, O God. Ingatan mo po ang bansang Pilipinas, Panginoon, lalo po sa panahong ito na napakagulo, O Diyos, nang nangyayari. Ingatan po ninyo ang lahat ng iyong mga anak, Panginoon. At Panginoon, sa oras din pong ito ay akin pong tinataas ang iyong mga anak na may karamdaman. Lalo na po si Brother Rene, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang aming dakilang manggagamot, Ama. Idako po ninyo ang inyong mapagpagaling na kamay sa kinaroroonan po ni Brother Rene. At muli mo siyang itatayo, Panginoon. At palalakasin, Ama. At pagagalingin, O Diyos, in Jesus' name. Ganyan din po, Ama, Sister Mina, Panginoon. Palakasin mo ang kanyang katawan, Panginoon, sapagkat siya po yung nagbabantay sa kanyang asawa. Alam po namin na may mga dinaramdam din po siya sa kanyang katawan. Ingatan po ninyo silang mag-asawa, palakasin mo po at pagalingin sa kung ano man po yung kanilang mga nararamdaman sa mga oras na ito. At ikaw po yung maging kapunuan, O Diyos, sa kanilang mga pangangailangang financial, Panginoon. Maging yung mga doktor, O God, mga nurses na lumalapit po sa kanila, Ama, gawin mo po itong maamo sa kanila, O Diyos, na maramdaman po nila ang pag-ibig na nagmumula sa iyo through them, O God. Panginoon, ang iba pong may karamdaman ay akin din pong dinadalangin sa iyo sa oras na ito, na ikaw din po, O Diyos, ang patuloy na humipo sa kanila at magbalik ng kanilang kalusugan, ng kanilang kagalingan at ng kanilang kalakasan, Panginoon. Lord God, tugunan po ninyo ang pangangailangan ng bawat isa, Ama. Patuloy na pagpalain mo ang churches po ng CLF, Panginoon. Ang churches po sa Payapa, Panginoon. Sa Talahiban 1 and 2. Panginoon, sa Valenzuela, O God, sa Bukawi, sa Nabotas, maging ang Malabon. Maging ang mga satellite churches na po, Panginoon, ng Umboy, Panginoon. Maging ang Perez, O God. Pagpalain mo po ang lahat ng mga gagawa, Panginoon, patuloy na pag-alabin mo ang aming mga puso na maglingkod sa iyo habang hindi pa po kayo dumarating, Ama. Panginoon, maraming salamat po. Sa iyo po binabalik ang lahat ng papuri, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat at ang karangalan ay matangi sa iyong dakilang pangalan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah.